Start po yan, hindi pa uso ang mga water refilling station. Yan na po ang business ng Maximo family. Isa sa mga naging customer namin si Henry C. To be honest sir, ang malinis sa tubig hindi na expired. Wala pong expiration ng tubig. By the way, anong machine ang napili mo? Parang gusto ko lahat kuhanin ng package. Hanggang ngayon, sa panahon natin, siya pa rin hinahanap ng tao dahil ang tao ay dumadami umiinom ng tubig. 90s pa, nang in-install nyo yung isang makina, hanggang ngayon, umaandar pa rin. Sa loob ng 3 dekada, ngayon nalaman na natin, saan ba nag-start itong Watermax Enterprises? Marami ang nagtatanong saan daw ba nag-start ang Watermax Enterprises. So tama-tama, sasagutin natin yan, syempre, sa pinagmulan, dito sa puno. So Papa, paano ba nag-start yung business natin ng tubig nung nagsisimula pa lang? Product natin noon hindi naman tubig lang may cookware pa Opo, tama. Pero kasama na rin sa ating sinimulan yung product ng water. Tawagin nga noon yan General Ionic. Pero noon talagang mabigat ang halaga dahil almost 1.5 ang presyo ng ating refilling station. Pero sa ngayon, kahit ganoon ang halaga, marami pa rin nag-i-interest na makabili dahil nga ito ay tubig. Kailangan nila. Lahat halos ng tao umiinom ng tubig. Kaya yung market nito, marami, malawak ang naabot. Simula nga kami niya nung 1.5 ang halaga, isang 1.5 million yung isang setup ng machine. Oo. Kinabit namin yan doon sa isang customer namin sa Cavite. Mga anong taon yan, Papa? 90s pa. So yan guys, 90s pa. Exceeding na po ang root ng Watermax. Kasi 90s pa. Kasi noon manggaling ako ng Saudi, nagpinatubo. Akalang kami nakapagsimula ng business na ganyan. Yung water. Oo. Pinasok namin yung sailing ng cookware and water. Ngayon, yung mga customer namin, ito naming ma-improve yung kanilang business, inyalok namin, i-offer namin yung sa water product. Nagustuhan nila dahil in demand sa mga tao yung tubig. Nisip nila na pag kumain ng isang tao, kailangan din uminom. Ngayon, nung isang customer nga namin na ito, hanggang sa ngayon nag-ooperate pa. Siyempre mo, 90s pa ang panahon Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa sa business ng tubig. So, ibig sabihin, Papa, 90s pa, nang in-install nyo yung isang makina, hanggang ngayon, umaandar pa rin. Umaandar pa. Kasi ang noon, ang kanyang machine ay yung katulad ng mga automatic nagbabakwas ng sarili. Full automatic. Naglilinis. Before pa yung manual Ngayon, nung matikman nila yung kanilang product ay talagang malaking tulong sa kanilang business. Ayun, talagang isinasama nila sa pagdi-deliver ng soft drink. Bottled water sila at isinasama sa package ng delivery ng soft drink. Kaya nga 2011, dinalaw ko, may truck silang malaki, pan-deliver pa ng soft drink. Andun pa rin, yan ang business nila. Kaya tagal na siya itong product na ito ng tubig. Hanggang ngayon, sa panahon natin, siya pa rin hinahanap ng tao dahil ang tao ay dumadami umiinom ng tubig. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit nagiging maraming business ngayon ng water station dahil ang populasyon ng panahon natin ay dumadami. Yung iba nga, sabi nila, makuha ko lang isang subdivision, buhay na ako, sabi niya sa refilling, supplyan ko ang buong subdivision. Kaya nakita nila na hindi pala mabigat na ito, basta naging kuwang ka lang sa mga customer mo. Kumbaga naibigay mo yung kanilang porsonada na lasa ng tubig, ay hahanapin ka. Sa amin nga sa Palawan marami ng water station sa paligid sa mangingisda. Inihintay pa yung tubig na manggagaling sa yung loyalty, Papa, no? Oo. Yun yung sinasabi ko, na kapag good service, good quality drinking water, talagang hahabulin ka ng mga customer. Kahit na isang galon na lang natitira sa kanilang bahay, hihintayin yung dumarating na deliver para, maraming nagde-deliver din, pero hinihintay yung tubig na nagustuhan nila. So, nung una, start lang tayo, hindi sa water station. Start natin is pangbahay lang. Pangbahay. Full house kung tawagin Hindi pa uso kasi water station. Tapos yung reverse osmosis kasama rin sa isang package.
Muna, 180,000 isang piraso. 180,000. Ganun kamahal dati. Sa- Alam niyo yung sinasabi kong 180, yung tagi 18,000 kung ibenta namin, ayun ngayon yung 180 noon. Oo, nung araw. Start po yan, hindi pa uso ang mga water refilling station. Yan na po ang business ng Maximo family. Kaya yung sinasabi nila na late daw kami sa market, hindi totoo yun. Kasi 90s pa eh. Ayan, si Papa mismo eh. Yun na yung business namin. Pangalan ng dati naming water station business, hindi naman actually kumbaga, General Ionics nun eh. Kasi yun yung dating pangalan. From the General Ionics, tapos yung kapatid ko, yung kuya ko, ito yun ng Ionic Water. Ionic ang pangalan na. Ngayon, Inalis na yung General. Kasi yung General kasi, yun yung dating kumpanya nila. Oo. Ngayon, dahil wala na yung kumpanyang yun, lumubog yung barko pa. Ano yun, 90s pa yun, 92 siguro. 92, mga ganyan. Lumubog yung barko ng General Ionic, yung nag-ship ng mga filtration dito sa Pilipinas. Nung lubog yun, wala na, hindi na nakaahon. So kami na yung nagtuloy, naging Ionic Water. Tapos nung ako naman nakapag-asawa na, nag-start ako, hindi ako fabricator. Bali, water station ako nag-start. Pero yung kapatid ko, nag-install. Kinabitan siya ng kuya niya ng refilling. Yan. Kaya doon siya natuto na nakita niya yung refilling na ikinabit sa kanya, ay na-improve niya. In-improve ko ngayon. So from kapatid ko, ang nangyari, in-improve ko yung mga pyesa, mga sistema, kung paano magiging efficient. Yun minsan sabi natin, na hindi ko mo ma-install mo yan, ganun na yon, hindi yon. Kumbaga, kailangan ma-improve mo pa siya, kung ano yung pinaka-premium na material, yung magandang klase, ilagay mo dyan. Yung mga parts na gusto natin tayo lang ang meron. Which is, yun po yung reason bakit maraming advantages kay Watermax. Kasi, hindi po, kumbaga, for example, tayo palang gumagamit ng filtration na made in Scotland. Tapos yung mga filter na yan, kumbaga, merong US, may Germany kasi yan. So, namili pa kami, ano yung pinakamaganda ron. So, kung ano yung maganda, yun isasalpak natin dyan. Kasi yung tinatawag nating trademark, ayaw natin mawala dun sa leading, dapat i-maintain natin yung quality ng. Isa sa mga naging customer namin, si Henry C. ay talagang siya yung mag-asawa dahil ang kuha ng tubig nila nawala, ang hardness Henry ng tubig. C, yung may-ari ng SM. Okay mo, kliente pala namin si Henry C. Ngayon ko alam, sinabi ni Papa. Kaya nakita natin na talagang napakahalaga yung maging malinis ang tubig na ginagamit ng bawat isa. Kasi ngayon, puro kuha ng tubig natin contaminated na. Opo. Halos kung saan ka, may mga customer nga kami, kahit sa ilog lang ay minom na kami. Sa labak ay ka ng kalabaw, minom na. Okay, ngayon, na, patay na sila. Kasi hindi nila alam na contaminated na yung mga tubig na sa ilog dati. Wala kang makakitang chemical na dyan. Ngayon, patay ka pag uminom ka sa ilog. Napakahalaga na maging kuha ng tubig. Business na panghabang panahon. Na-expire ba yung tubig ng Watermax? To be honest, sir, ang malinis sa tubig hindi na-expired. Wala pong expiration ng tubig. Basta malinis, walang bacteria, walang contamination. Ang na-expired po mismo, yung lalagyan, yung bote. Kasi yun mismo yung reason bakit yung mga PET bottle na binibili mo, yung ganito, yung mga gantong bote, kung bakit siya merong laser printed seal, hindi yung laman ng na-expired, yung mismong lalagyan. So, wala pong tubig na na-expired. Yun po, yun. Yung mga plastic bottle po ang na-expired. So, yun. Grabe, ang dami kong natutunan kasi hindi lang kinukwento sa akin ni Papa yan eh. Kliyente pa namin si Henry C. Imagine mo yun. 90s pala kami nag-start. Tama yung sinabi ko, 90s. Hindi pa usong water station. Meron ng water system na business yung mga magulang ko. At tuwan-tuwa si Danny sa iyo. Ito ay kayong anak ng founder eh. Siya ngayon eh. Si Kuya Danny is one of the member of corporation noon. Yung mga korporasyon ng Como engineer siya, tubig, siya ang nasa, mga technician ba ng si Manny San Luis naman ang isa sa manager. Banggitin nga natin, Danny Pabilonia ba? Si Danny Danny Pabilonia. Pabilonia, Manny San Luis. Manny San Luis, saka sila. Bali, 7 po kayo ng member ng corporation na yon na nag-start ng water filtration system sa Pilipinas. Yung iba ay kinuha na yung share. Kami, ang kinuha lang namin yung unit. Maganda kinuha niyo, Papa. Kasi pagka pera kinuha mo, mauubos eh. Pag pera,
Hindi yan maubos. Hindi maubos yan. Tama. So yan guys, so at least alam nyo na, Yung- bago lumabas yung mga kumpanyang malalaki na yan, ito talaga yung mga pioneer. Pinopromote ni Cesar Montano Kinikilabuyan yung kami ako ginagawa yung planta niya sa Giginto, nag-ooperate na kami ng pagbebenta ng Nagbebenta na. Oo. Sa loob ng 3 dekada, ngayon nalaman na natin saan ba nag-start itong Watermax Enterprises. Yun sir, binibili niyo po yung 3 dekada na nasa makinang yan. Sir, kasi sabihin na natin, nanggaling sa kanila, in-improve natin, mga advantages nilagay ko dyan, at binibili nyo ngayon. Kaya no wonder why ang daming advantage ng makinang yan. Kasi nakita ko na yung mga, ito yung pangit na parts, hindi ko lalagay to. Ito yung magandang parts, ito ilalagay ko. Parang ganon. Kasi through their experience also, syempre ako kasi papa nung time na yun, nung nag-migrate sila sa Palawan, ang trabaho ko, ina-after sale ko yung mga customer na nila. Yung mga customer nila, ako pumupunta. Oh, yun yung sinasabi ko na dati hindi naman ganun kayaman. Pagbalik ko kayaman na, may mga water station. Doon ako na-encourage na pagka ako yung nag-start ng pamilya, gusto ko may water station ako. So doon nag-start yun. Kaya ang una kong in-start, hindi ako agad nag-install. Binalik-balikan yung mga customer. Opo. Ganun ka-importante yung after sales, yung after sales service. So kumbaga si Watermax, yung aking company, nag-start ako, after sales lang muna. Ngayon, naobserbahan ko, kumbaga, slowly but surely, naobserbahan ko doon na ba't ang yayaman na ng mga customer ng papa ko? Sila doktora. Kliyente nila yan yung mga lalaki ng ospital Pati bahay, sinentralize namin yun ni mama Pagbalik ko ganyan, kaya yaman na dahil sa, syempre, meron silang mga water filtration sa kanila. Magbebenta rin sila. Nung nag-water station ako, doon ko nakita na ito palang tubigan. Kaya naman pala nagsisiyaman tong mga to. Kasi ang ganda ng kitaan. Pero dapat i-manage mo ng tama. Lahat naman ng negosyo actually kapag hindi mo na manage ng tama, mababankrupt yan. Yung narinig nyo guys na nagsasalita mula kanina yung aking ama, siya po ang pinagmulan nitong negosyong to. Yan. So may tanong si Sir. Ano yung tanong mo, Sir? Kasi nung araw talaga, ang mahal ng water station, ng refilling, para magkaroon ka niyan, milyon nga, sabi nyo, sir. How come na ang water station o refill na ibinebenta nyo, yung package na ganito, ay mayroong quality at higit sa lahat ay mas napababa pa yung presyo. Okay, unang-una kasi, siyempre sa ating economy, supply and demand tayo Nung panahon nila, ang mga pyesa originally nanggagaling sa US. Di ba, Papa? Made in US talaga. Ngayon, siyempre, nakukopya ng China yan. Nakukopya ng iba't ibang mga kumpanya, iba-ibang supplier sa iba't ibang bansa. Dumami na ngayon yung supply dito sa atin sa Pilipinas. Diba? Supply and demand. Kapag dumami ang supply, bumaba ang presyo. Pero the same quality pa rin. Kaya lang, syempre, nasa manufacturer pa rin kung ano yung pipiliin mo. Yung bang quality or mura. Diba? Yung mahal o yung mura. So, nasa iyo pa rin yun as a manufacturer. Kasi marami nagmamanufacture ng ganito Yung second na tanong mo kanina is, paano naming napamura pero quality pa rin. Yun. So, yun yung sagutin natin. Mura kasi hindi tayo nagbabayad ng renta ng pwesto. The whole operation facilities pag may-ari ko. So, hindi ako nagbabayad. Pangalawa, social media platform ko, ako na mismo yung advertiser. Hindi ako nagbabayad ng milyon-milyon sa artista para lang ipopromote yung negosyo ko. So, ang laki ng ibinabayad. Ang alam ko po, ang promotion ng isang artista, mga 2 milyon. Ibig sabihin, nakakasave ako ng 3 milyon. O, di ba? So, ngayon, ang good side ng ganong sistema, yung nasa-save ko, napupunta sa inyo, na mga customer ko. Di ba? Pwede, diba? Pwede. Kasi, ganito yan. Pag ako nagre-rent, saan ko charge yung renta ko ng pwesto? Sa inyo. Pag ako, nagbabayad ng artista, saan ko charge yung bayad ko sa artista? Sa inyo. Itatakin ko dyan sa pyesa. Or, kung hindi ko man itakin sa pyesa yan, ang gagawin ko dyan, i-cross-cut ko yung mga pyesa, lagyan kita ng mumurahin, para makuha ko pa rin yung pambayad ko sa mga endorser ko. Sa atin, lahat we work efficient. So, yung mga natipid ko, instead na ibawas ko sa quality ng pyesa, dinagdag ko sa quality ng pyesa, at the same time, ibinigay ko yung good quality product sa inyo. Ngayon, boss, napansin nyo, bakit kayo wala kayong interest kapag ka nagpapautang? Kasi galing kami sa baba. Alam namin kung gaano kahibigat sa loob yung binabayar mo yung utang na tubo ng tubo.
Kasi alam naman, kami nila papa, galing kami sa hirap eh. Dating magsasaka si ama, nagsasaka doon sa bukid, di ba pa? Driver, magsasaka. 10-wheeler driver, di ba? Tracking, OFW, eto na, lahat ng experience, dinanas na nito hanggang abroad. O lahat ng experience na yon, pinagdaanan niya yun. Kumbaga, marks never lie. An experience will never lie. Ito naman sa pandemic. Tsaka mararamdaman nyo po yan sa kwento namin kung nagsisinungaling kami sa inyo. If we're not telling you the truth, mararamdaman nyo na yan kung nagsisinungaling. Pero kami po, syempre, ang gusto namin, ma-encourage namin din kayo. Hindi lang, kumbaga, magnegosyo. Of course, kung paano yung mindset ba, how to have a successful business. Hindi kayo madami, kaya ang babait nyo. Siya nagpalaki. Galit nyo eh. Sabagay, Pinabahagi nyo. founder kasi ang nag-humubog kila sir na Siya po ang nagturo na huwag maging madamot. Nasisiyahan ako talaga, walang plastic. Kaharap ko ngayon ang punot dulo nitong Hindi pa naman ako dulo. ang Watermax. may apo. Yung mga anak pa ako. Maswerte talaga at ibinabahagi nila. Akala ko sa akin lang ibinahagi yung mga Ngayon ho, sir, yung hindi pala lang, sa hindi buong lang Pilipinas. hindi lang ho sa inyo mababahagi. Yes. Kasi dahil sa vlog din na to, nabahagi na rin natin sa viewers natin. 'Di ba? Tsaka sir, special episode to sir. Alam mo kung bakit? Ngayon lang ako nakasama sa vlog yung tatay ko sa tubig business. Kayo pa lang ang naswertehan nyo kasi kakadating lang ito ni Papa kahapon. Ang una kong naramdaman dito hindi lang ako customer. Totoo yun. Family ang naramdaman ko rito. Kaparte ko ng pamilya nila, parang gano'n ang naramdaman ko. Yun yung treatment. Yes. Ang galing. Champion. Champion na. Ayan, magda-down na si sir. Magbabayad na tuloy si sir. Kahapon yung isang customer niya, taga-Bungabong na Vicia. Oo, isipin mo yan. Nagpunta rin dito dahil nga sa business na yan. Ano din? Kandon. Meron din sa Kandon kahapon. Sa Kandon. Yatin namin kahapon nung pauwi na dyan sa terminal. Kaya yung maraming mga tao na na-encourage mag-business, kahit malayo. Sulit naman sir, sulit naman. Ay, sulit na sulit talaga. Yung makaharap ko lang ho kayo, sulit na sa akin. By the way, anong machine ang napili mo? Parang gusto ko lahat kuhanin yung package. Lahat maganda eh. Pero siyempre, mag-uumpisa pa lang tayo Package 5. Oo, 5 siguro tayo. Ang pwesto mo naman nasa bayan yata ng San Antonio eh. Oo. Marami kang customer dyan na Kaya baka kapusin yung package 5 mo pagka... Yun yung sinasabi ko sa kanya, Papa, na baka kakapusin dahil ang computation namin sa package 5 around 45 container lang sa loob ng isang oras. Ang working hours mo is 8 hours. Kung 100, most probably makakabuo ka sa loob ng maghapon. Calculator natin. So 45 multiplied by 8, so 360. Pero waiting yon kasi 8 hours mong ginawa. Kasi kailangan computein mo din yung yung time na operational cost mo. Tapos yun nga, yung sasabi ko kanina, kapag ka na-delay yung deep well mo, pwede siyang magdagdag din sa time of operation. Babawas yun sa production mo. Right, so may bisita tayo ngayon. Sila ma'am. Kamusta kayo? Okay lang po. Okay naman. Welcome po ulit sa Watermax. Hello po. Bago si ma'am, yung husband niyo po nasa? Nandun po si Manila. Nasa Manila. So bumili na kayo ng package 9 dati, right? 9 ba yun? Apo. Tapos ngayon, anong plano? Anong meron? I-upgrade po yung isang machine. Upgrade Sa isang shop. sa isang shop. Kabila. Ay, Magpa-upgrade na kayo. sana. Kaso may mga questions po na hindi ko masasagot Sige, kasi. ano po ang question niyo po at sagutin natin? Ay, yun nga, yung may question kayo na hindi ko po kayang sagutin. Ano po yung tanong Kasi niyo? yung tungkol po dun sa machine kasi, hindi po galing dito nga, di ba? Ay, Hindi naman. oo. Sige, ayusin natin na Remember lang yan. Oo. Oo nga. Meron kasing water station sila ma'am noon na dito ipapagawa. Yes po. Dito ipapagawa. So, yun. Sige, off-cam natin sasagutin yan. Pero agandaan ma'am, nakailang machine ka na sa akin? Pero Isa pa lang. meron pa, mga siguro
Apat Tatlo yan, pa di ba? yayabil na, apat pa. Oh, yan. Tatlo pa yayabil Oo, niya. apat na makina. Sabi ko, Saang lugar, ma'am? Dalawa po possible sa Bicol. Tapos Dalawa sa Bicol, Montalban po. Montalban. Tapos isa dito. Yan na, existing na. Yung naikabit na namin, andyan na, di ba? Yes po, maganda daw po. Maganda. Anong feedback ng mga customer? Marami pong po yung quality ng water niya. Tapos yung sa machine, tapos may mga pumunta din po doon na nag-ano po nung, may-ari din ng mineral station. Maganda daw po talaga yung machine na nakuha namin. Wow. Narinig ko yung magpa-upgrade. Ito ang kukunin package 5. Yung package 9, baka habulin niya yun. Tapos sa package 5, Ganun din mangyayari sa'yo. Pa-upgrade ka. Ganun din mangyayari sa'yo. Yun, package 5. Ngayon, magna-9. Yun. Kasi lumakas na yung business eh. Yun ang unang Watermax na Yun ang Malakas. Another package o ano lang? nasa iyo po. If you want to buy another package or ano. Kapag hinubog mo sa tamang paraan, malaking mana yan. Para kay, Malaking kayamanan. Oo. Actually, wala naman akong anak na puro naman sila lahat ay turuan sa ganyang ano. Wala Sa akong sakit pakikitungo ng sa ulo. kapwa at halubilo sa Halubilo. mga ano, wala naman silang masabi na. Minsan yun, nasasabi, saan kayo galing? Ay, kala Mr. Maximo. Sabi, ay, hindi kayo magugutom dyan. Kasi tinuruan ko yung mga anak ko, pagka wala kami, sila mag-entertain. Ganon. From bata pa lang. Yan na yung orientation. Ang galing nyo po tayo magbubog. Proud daddy yan. Kaya ngayon, may kani-kanila na silang pamilya, sila naman na maghuhubog sa mga anak nila. Kanya-kanyang Diba? pagpapalaki na. Dahil sila na mismo, kayang-kaya na nilang maging matatag no, sa paraan ng pamumuhay. Busog na busog sa pagmamahal po. Yung puso. Hindi lang yung bulsa ha, guys. Yan si tatay. Kung titingnan nyo, parang ang hirap abutin. Pero tingnan nyo ako, abot na abot ko. Ha? Ayos. Thank you, sir. Nag-avail ka na pala eh. Nabudol niya, sir. Nabudol na natin. Welcome po sa Watermax family.